Alam mo ba kung bakit maraming Pinoy ang hindi makaipon ng pera kahit gustong-gusto naman nila? Hindi dahil sa kulang ang pera, kundi mali ang diskarte. Akala ng iba, ang pag-iipon ay puro sakripisyo lamang. Bawal lumabas, bawal gumastos, at bawal mag-enjoy. Pero ang katotohanan, hindi mo naman kailangan na magmukhang kawawa para lang magkaroon ng ipon. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga smart at practical na diskarte kung paano mapapalago ang ipon mo nang hindi ka nagmumukhang mahirap. Kaya kung gusto mong malaman kung paano, siguraduhin panoorin mo ito hanggang dulo. So tara, simulan na natin. Una, gumamit ng invisible money technique. Ang problema ng maraming Pinoy, lahat ng kita ay agad nilang gustong hawakan at kapag nasa kamay na nila, mabilis din itong nawawala. Kaya subukan mo ang invisible money technique. Ito ay ang pag-setup ng iyong savings account at i-automate ang paglipat ng kahit na maliit na halaga sa savings tuwing sweldo. Halimbawa, kung kumikita ka ng 20,000 pesos per month, i-setup na kaagad ang automatic transfer ng 2,000 sa hiwalay na account na hindi mo gagalawin. Mas maganda pa kung walang ATM para hindi ka matuksong gamitin ang savings na ito. Dahil tandaan mo, ang hindi mo nakikita ay hindi mo magagastos. Ang isa pang pinaka-effective na paraan para dito ay ang paggamit ng payroll bilang savings option kung may available sa kumpanya nyo. Ito yung direktang ibabawa sa sahod mo yung savings mo bago pa dumating ito sa bank account mo. Ang diskarte dito ay siguraduhin na hindi mo madaling makukuha ang pera na ito. Kaya mas mainam kung ilalagay mo ito sa mga high-yield savings account o sa mga time deposits. Ang pangalawa, mag-ipon gamit ang reverse budgeting. Karaniwan, inuuna nating gastusin ang sahod bago tayo magtabi para sa ipon. Pero sa reverse budgeting, ang una mong ginagawa ay isave muna ang ipon bago gumastos. Halimbawa, kung ang target mo ay makaipon ng 5,000 pesos kada buwan, ang una mong itatabi ay ang halaga na yan bago mo pa i-budget ang natitira sa sweldo mo. Gamitin mo ang natitira para sa mga bills at pang-araw-araw na gastos. At kapag nasanay ka na sa ganitong mindset, magiging automatic na sa iyo ang pag-iipon. Ang isa pang paraan na pwede mong gawin ay ang percentage-based savings method, kung saan hindi fixed amount ang itinatabi mo kundi percentage ng iyong kita. Halimbawa, kung may side hustle ka at kumita ito ng extra 3,000 pesos ngayong buwan, pwede mong itabi ang 30% nito para sa savings mo. Mas flexible ito at madaling sundan, lalo na kung hindi pare-pareho ang kita mo sa kada buwan. Ang pangatlo, gawing challenge ang pag-iipon. Masarap ang mga challenges lalo na kung may reward ito sa dulo. Gawing laro ang pag-iipon gamit ang 52-week money challenge o kaya naman ang ipon challenge. Pwede mong subukan ang 50 pesos muna, then kada linggo ay mag-iipon ka nito tapos dadagdagan mo ito sa paglipas pa ng ilang linggo. Hindi mo namamalayan na malaki na pala ang naipon mo sa loob ng isang taon. Pwede mo ring subukan yung barya lang pero palagi may laman challenge, kung saan lahat ng barya na natitira sa bulsa mo o sa wallet mo ay ilalagay mo sa isang alkansya. Napakasimple lang nito pero napaka-effective. At para mas maging masaya ang mga challenges na ito, gawin mo itong buddy system kung saan kasama mo ang mga kaibigan mo, kapatid o partner mo at magsaset kayo ng ipon goal nyo. At kung sino ang unang makakumpleto, siya ay makakatanggap ng small reward tulad ng libreng kape o libreng kain sa labas. Mas masaya kasi kung may kasama kang accountability partner dahil hindi ka madaling bibigay sa mga tukso ng paggastos. Ang pang-apat, gamitin ang guilt-free spending rule. Ang sikreto ng mga matitipid pero masaya, guilt-free spending rule. Ibig sabihin, nagtatabi ka ng maliit na halaga para sa sarili mong kasiyahan. Halimbawa, kung may 10,000 pesos kang budget, maglaan ka ng 5 to 10% para sa luho mo like pang-kape, pang-movie o yung pang-sangyup mo. Kapag may nakalaan kang budget para sa sarili mo, hindi ka bigla-biglang makakapag-splurge at mas magiging disiplinado ka sa paggastos. Dahil alam mo na may allowance ka para sa sarili mong kasiyahan, hindi yung nakakaramdam ka ng self-pity o yung tipong masyado mong tinitipid na yung sarili mo. Ito ay isa sa mga reason kung bakit marami ang nagfe-fail sa pag-iipon. Pakiramdam nila, lahat ng gusto nila ay bawal. Pero kung susundin mo ang guilt-free spending rule, may balance ang pagtitipid at pag-e-enjoy, kaya mas sustainable ang ipon habit mo sa long term. Ang panglima, iwasan ang mukhang mayaman lifestyle. Maraming Pinoy ang walang ipon dahil na rin sa pabibo mindset
Ang ibig sabihin, gumagastos para lang magmukhang mayaman. Yung tipong laging updated sa latest phone, branded na damit, at kape sa mamahaling cafe araw-araw. Pero ang tanong, masarap nga ba ang pakiramdam na may bagong iPhone pero wala namang ipon? Kaya dapat ay maging wais sa paggastos. Ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa panlabas kundi sa kung magkano ang laman ng bank account mo. Isa sa mga pinakamadaling paraan para maiwasan ito ay ang pagpapractice ng delayed gratification. Sa halip na bilhin ang isang bagay kagad, bibigyan mo ang sarili mo ng 30-day rule. At kung gusto mo pa rin ang bagay na ito pagkatapos ng 30 days, saka mo lang ito bibilhin. Dahil kadalasan after 30 days, doon mo malalaman kung mawawala na ang urge na bilhin ito at para makatipid ka pa. Ang pang-anim, gumamit ng envelope system para sa gastos. Kung nahihirapan kang kontrolin ang paggastos mo, subukan mo ang envelope system. Gumamit ng iba't ibang sobre para sa mga specific na gastusin, tulad ng isa para sa mga groceries, isa para sa kuryente, isa para sa pamasahe at iba pa. At kapag naubos na ang pera mo sa isang envelope, ibig sabihin wala nang dadagdag sa gastos doon. Nakakatulong ito para maiwasan ang overspending at pinapadali nito ang pagbabudget ng pera mo. At para pa mas maging effective ito, pwede ka mag-set ng weekly budget imbes na monthly. Halimbawa, kung may budget ka na 4,000 pesos para sa mga groceries sa loob ng isang buwan, hahatiin mo ito sa 4 na sobre para sa bawat linggo ng gastusin mo. Sa ganitong paraan, hindi mo mauubos kagad ang budget mo ng isang bilihan lang. Ang pang-7, maghanap ng extra income na hindi mahirap gawin. Hindi mo naman kailangan magdoble kayod para lang makapag-ipon. Ang diskarte ay humanap ng extra income na hindi nangangailangan ng sobrang effort pero may dagdag kita. Pwede ka magbenta ng maliliit na items sa opisina, mag-buy and sell ng pabango o mga accessories o kaya naman magbenta ng mga digital products tulad ng e-books gamit ang Rocket.ph. Kung may skills ka naman sa graphic design o video editing o pagsusulat, maraming freelance opportunities na hindi full-time pero kikita ka. Mas maganda rin kung may passive income ka tulad ng dividend stocks o maliit na rental business. Sa ganitong paraan ay hindi mo kailangan na magsakripisyo ng matinding oras at pagod pero tuloy-tuloy pa rin ang pag-iipon at kita mo. Ang pang-8, mag-invest sa low-risk opportunities. Ang ipon mo ay hindi lang dapat nakatambak sa wallet mo o sa bank account mo. Dapat ay lumalago ito. Pwede ka magsimula ng mga low-risk investments tulad ng Pag-ibig MP2, high-yield savings account at time deposits na may mataas na interest kaysa sa mga regular savings account. Kung gusto mo naman subukan ng stocks pero takot ka sa risk, dividend stocks ang magandang simulan dahil ito ay nagbibigay ng regular na kita kahit hindi tumataas ang presyo ng stocks na nabili mo. Pwede mo ring pag-aralan yung mutual funds o yung tinatawag naman nila na real estate investment trust para ito sa mga real estate income. Ang mahalaga ay naiintindihan mo ang investment bago ka pumasok dito. Kahit sa maliit na simula, basta consistent ka, lalaki ang ipon mo. Ang pang-10, palaguin ang mindset ng pag-iipon. Ang tunay na pag-iipon ay hindi lang tungkol sa pera. Nagsisimula ito sa mindset mo. Kailangan mong tingnan ang pag-iipon bilang freedom at hindi bilang isang sakripisyo. Ang disiplina sa pera ay parang pagwo-workout. Kung ginagawa mo ito palagi, magiging mas natural ito para sa'yo. Huwag kang matakot sa delayed gratification. Mas masarap ang reward pag pinaghirapan mo ito. Sanayin mo ang sarili mo na mag-budget at unahin ang savings bago ang gastos. Kapag naging habit mo na ito, mas magiging matalino ka sa paghawak ng pera mo. At darating ang araw na hindi mo na kailangang magtipid ng sobra dahil stable na ang finances mo. Sa huli, ang pag-iipon na hindi lang tungkol sa pagtitiis kundi sa tamang diskarte. Hindi mo naman kailangang maghirap para yumaman. Ang kailangan mo lang ay magkaroon ng wise money mindset. Ikaw ba, alin sa mga diskarte na ito ang gusto mong simulan kaagad? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.